And then mga kababayan, ang kapal ng mukha ni Sara Duterte na gumawa ng ganyang klaseng video at batikusin si PBBM, in the first place mga kababayan, ito nga Philippine classroom shortage rises to 159. Ayan Mga kababayan po kasi, yung budget po ng DepEd tumaas po ng 100 billion. 100 billion po tinaas po ng budget po ng DepEd kumpara po nung last year. So, hindi ko pala na isama sa slide, no? Mga kababayan po kasi ito, Ito. Sa DBM po kasi, pakita ko na lang kasi hindi ko na isama sa slide. Madali kasi. So, mga kababayan po kasi ito, meron po kasing statement yung DBM. Yan. Basahin ko na lang, no? So, yung DBM po kasi mga kababayan, okay, the education sector, which is composed of the Department of Education, state universities, and college commission, okay, no? So, tumaas po yung budget nila ng almost 100 billion. Okay, no? The budget of DepEd shall increase from 633 billion in 2022 to 710.6 billion in 2023. So, ang laki po ng budget po ng DepEd. Ang laki. Pero mga kababayan, bakit sa laki ng budget ng DepEd, kinulang pa siya ng 159 na classroom? Lumaki pa. Dumami pa lalo. Kasi ang sabi dito basahin natin to dito ang sabi dito. Okay? The Department of Education said the country was short of 159,000 classroom this coming school year, which is set to start next week. This 2023-24 school year classroom deficit is far more severe than last year's shortage of 91,000 classrooms. O mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Si Sara Duterte nangangialam sa mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Tumaas na nga po yung budget niya, pero yung kakulangan sa classroom lalong lumaki. From 91,000 noong 2022, naging 159,000 noong 2023. Lumaki pa yung budget. Ano to? Pagkatapos, dadalihan mo kami ng pulburon? Dadalihan mo kami ng video ng pulburon na nakaka-addict ang pulburon? Yung tatay mo nga, di nga nagbabayad ng utang Lumaki nga yung utang ng Pilipinas dahil sa tatay mo Eto kapalpakan mo pa to Kapalpakan mo to hindi lang yan mga kababayan, meron pa yan. Ito December 14 to na balita. Ito na-content ko na to, no? Pero dadaanan po natin kasi medyo worth worth mentioning kasi to Okay COA na mismo may sabi. DepEd yet to remit 4.4 billion premiums loan payments, DepEd says working with GSIS. So hindi pa nagbabayad ng utang. Kayo mag-ama, hindi kayo nagbabayad ng utang. Yung tatay mong si Digong, lumaki ang utang ng Pilipinas, tapos naman si Sara Duterte, hindi rin marunong magbayad yung mga teachers po na kinaligtasan ng sweldo nila para pa magbayad nga po sa GSIS, hindi binayaran ni Sara. Sabi ng mga DDS, matagal na raw pong problema ito. Palusot ng mga DDS yan Ayoko lang sila banggitin kasi mga kaibigan ko pa rin. Not unless na sila yung unang babanat sa akin. Sabi nila matagal na problema yan, Takero, tagal na problema yan. Paano naging matagal na problema na ito? Kung yung sinabi ng COA ay 2022 at 2023. So bago lang. Ito nga din yung maayos Utang ito Utang ito ng mga teachers na kinakaltasan yung mga teachers para bayaran, hindi binayaran ni Sara Duterte. Bayan nyo yung mga tanga dyan. Yung mga tanga po kasi mga kababayan, kontento na sila sa mga sinasabi ni Maharlika. Di ba si Maharlika, di ba? Kapag nag-content, puro bunganga. Puro sabi ni puting ahas. Sabi ng source natin. Puro ganon.
Si Marlica ba, nakita nyo bang mag-content ng ganito? Nagko-content, merong basihan? Wala. Walang basihan. Puro ano lang. Puro galing sa source ko, galing kay Puting Ahas. Tapos naniniwala kayo mga buwakan ng ina ninyo? Hindi nga, di ba? Katangahan yun. Yung naniniwala kayo sa mga sabi-sabi, katangahan yun. Kabobohan yun. Kawalang respeto sa sarili nun. Kawalang bait sa sarili nun. Kaya nga mga bobo yung mga DDS na yun eh. Naniniwala eh. Ang sabi ng mga DDS, magnanakaw daw po yung Congress. Yes, ako naniniwala ako. Naniniwala ako magnanakaw ang Congress. Pero may ebidensya ba tayo? Wala eh. Wala eh. Kasi sabi ng COA, 'di ba? 6 years na pong walang outstanding yung Congress, sabi ng COA. So, dead end tayo. Dead end. Kahit na ako naniniwala ako na magnanakaw ang mga congressman, dead end tayo kasi sinabi ng COA. Ito, sabi ng COA mismo na si Sara Duterte hindi nagbabayad ng utang ng mga teachers. COA may sabi niyan. Di ba? At saka mga kababayan kasi, ang problema kasi dito, ito, lumabas na itong balita na ito nung last year. Ito, sabi dito, no? Ito, balita ito nung May 15, 2022. Sabi dito, China's bet on Sara Duterte pays off. So, meron po talagang bali-balita talaga na itong si Sara Duterte po talaga ay tuta ng China. Sabi ito, last year pang balita ito eh. So, basahin lang natin ito ng saglit, no? Sabi dito, no? Okay? Okay, ang sabi dito, with Marcos likely to bring the Philippines closer to China to help consolidate his family's return to Malacanang Palace, Sara Duterte, daughter of ongoing President Rodrigo Duterte, represents something an added return on Beijing investment in the Philippines presidential politics. Kasi mga kababayan, ang alam po talaga ng mga Duterte at ang alam po talaga ng China, nung eleksyon, si PBBM, si President Bongbong Marcos ay magiging pro-China. Ayan ang prediction dati eh. 'Di ba na si PBBM po ay magiging pro-China. Pero mukhang iba po 'yung nangyari. Alam naman po natin 'yung nangyari, 'di ba? Hindi na po natin babanggitin 'yan. So ngayon talaga base dito sa balita na 'to sa Nikkei Asia. Base po sa balita ng Nikkei Asia, talagang nakipag-bet po talaga yung China kay Sara Duterte. Yun nga lang po si PBBM po bumaliktad. So, good job PBBM, di ba? So, sabi pa dito, no? Since her father election in 2016, Sara Duterte has built strong relation with Chinese government officials in her capacity as mayor of Davao City on the southern island of Mindanao. Taking advantage of direct foreign investment and other commercial opportunities from China, Sara Duterte has developed the Davao region and integrated Davao City, the region's capital, with several Chinese provinces. So kasi mga kababayan kasi ito na content na natin to eh. Na yung Davao po talaga ay maraming sister city po yan sa China. At marami po talagang negosyante direkta na nagdinegosyo sa China ng mga Chinese. Kaya nga po no wonder na yung ugali ng mga Duterte sa Davao in regarding sa relation po sa China, inadapt po ito ni Digong nung siya po yung naging presidente. So ito po yung nakakatakot kasi dito mga kababayan. Kasi nga po si Sara Duterte naging mayor din po ng Davao. At nagkaroon din po ng matibay na relasyon po sa mga Chinese. At kung si Duterte din po, yung magiging presidente po, kung sakali man, ang nakakatakot po kasi dito mga kababayan, di ba, magagaya lang po tayo sa mga panahon nung si Digong din po yung presidente nun. Kasi yung ginawa nila sa Davao, ginawa rin po nila sa buong Pilipinas. Kaya nga naging pro-China yung Pilipinas nun eh. Kasi ito, sabi pa dito, no, establishing a consolidate in Davao in 2018
with primary purpose of strengthening their ties with Duterte. In February 2020, the Chinese ambassador Wang Zilian traveled to Davao City to meet with Sara Duterte and her brother, Vice Mayor Sebastian Duterte, to praise the duo for their COVID vaccination management and affirm their long-term friendship. So talagang meron po talagang matibay po na relasyon si Wang Zilian at saka ang mga Duterte. Okay? The Chinese Consul General regularly visit officials at agencies such as the Bureau of Customs in the part of Davao and the local offices of National Economic Development Authority, yung NEDA. A search of Philippine Security Exchange Commission company registration database reveals the extent to which Davao has been a recipient of Chinese foreign direct investment and development finance since Rodrigo Duterte first became mayor more than 2 decades ago. 445 new companies backed by Chinese investors were registered between 2000s and 2019. So ganyan po talaga katibay yung relasyon po ng mga Duterte at saka ng China. So ang sinasabi ko nga hindi ito mga kababayan, itong mga DDS po na to, alam naman po natin na hindi po talaga maganda na mapalapit po tayo sa China. Pero itong po mga DDS po na to, dahil nga po sa mga kulto sila, wala silang pakialam doon. Wala silang pakialam. Ang importante sa kanila, kahit na ginagago tayo ng China, ang importante sa kanila is maprotektahan si Sara Duterte. Kasi nga, ang gusto nila maging presidente, si Sara Duterte. Hindi sila makapaghintay sa 2028. Ang sinasabi ko sa inyo eh. And then mga kababayan, ito, well, kung itong mga DDS po na to ay magiging patuloy na tatanga-tanga, bahala sila sa buhay nila. So, alam naman po natin mga kababayan, sa matagal na po naka-follow po sa akin, isa po talaga sa pinaka-motivation po ng channel po na to, kung bakit po ako nagva-vlog, ay pigilan po na magkaroon po tayo ng isa pang Duterte na maging presidente. Ayun po talaga yun. And regarding nga po mga kababayan, no, so ito mga ka-streetwise, no, bago tayo magpatuloy, no, sa 912 na nanonood, pahingin na lang po ako ng like. Regalo nyo na lang po sa akin ngayong New Year. Palike na lang po mga kababayan kasi ito po next topic po natin regarding din po ito sa pulburon. Nagbayad na nga ng utang si PBBM tapos pulburon pa rin yung mga nasa utak ninyo. Diyos ko rin.